Welcome to Japan, Singapore, Dubai. Ano pa ba? Ano ba? Hong Kong? Hindi yata Hong Kong kasi ang Hong Kong nakita ko sa mga documentaries is hindi siya ganun pala kaganda ang Hong Kong, like ano ba? Yung mga makalat, madumi. I don't know, pero palibasa din kasi ang mga documentary din kasi, kumbaga hindi kasi tayo pwedeng manood ng isang vlog lang, no? Isang video, isang documentary, isang presentation lang sa isang lugar. Kasi alam natin na yung iba dyan bias, ang iba naman dyan ay yun lang yung parang naipakita nila, no? Yun lang yung kaya nilang maipakita at nakuha ng kanilang mga video. Pero one time meron ko napanood na yun na nga, puro mga kalat, dumi. Hong Kong siya, isa siya sa pinakamayaman, di ba? Ang Hong Kong sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Ngayon, ang nakita ko dun sa vlog is yun nga, parang ang kalat para ng Hong Kong, no? Parang mas malinis pa yata ang Thailand. Sa video lang yun mga gala kasi di naman ako talaga napunta Hong Kong, you know? Kaya kung sasabihin na Davao City is like Little Japan or Little Singapore or ano mga little na yan, no? Kasi pero hindi mga kagala, it's not comes from me, talagang galing yan sa mga komentor na nakapunta ng Davao City. Both, no, sa mga viewers and mga personal nakakilala. So yung una is from taga Angeles City. Tapos yung isa naman ay taga Antipolo Rizal. Yung dalawa na yun, nakapunta na yun. Yung isa nakapunta na ng US. Kasi yung kanyang pamilya na taga US, no. Bali siya yata natira sa may naiwanan dito sa Pilipinas sa may Angeles, sa may Clark. Kasi yung isa naman ay nakapunta rin siya ng Japan. Parang I don't know kung nakapag-asawa or nagtrabaho siya doon or Japanese citizen talaga siya. So ngayon, nung napupunta siya ng Davao dito, nung nakapunta siya dito sa Davao, sabi niya, wow, parang Singapore, parang Japan, para siyang Japan. May pagkakahawig sa Japan. The moment na binabaybay na namin tong yung kalye na to, itong si Emric to. Oh, partida hindi pa niya nakita yung San Pedro Street na underground cabling na rin, no. Sabi niya parang Japan, ganda naman, linis, may mga pailaw-ilaw, mga ganyan, no. Tapos pangalawa sinabi naman niya na nung nasa sa Jack's Ridge kami, nakikita niya yung Verdon Park kasi na parang may parang Marina Bay Sands style. Sabi, parang Singapore. Ay, mga ganun, di ba? Tapos parang Dubai naman yung isa. So yung dalawa sila, magkaibang tao yan, ha. So ayun, yan nasabi nila, ang ganda. So syempre, ang nakita lang kasi nila dito sa Davao City is yung underground cabling system na kalye. Ito yung si Emric to. Tapos yung ating San Pedro Street that time, hindi pa nakita kasi hindi pa yata yun open, hindi pa siya totally na function, no, yung underground cabling system. Okay, so tapos yun lang, bali mga hagala, mga taga Luzon, Visayas, in some part of Mindanao na nanonood nito or bago lang, please naman wag kayong magalit sa akin kasi that words not comes from me, no, yung comment na yan. Kasi bakit ko naman sasabihin Japan, parang Dubai, parang Singapore, na hindi naman ako napunta sa mga lugar na yon, di ba? Alam niyo naman ako, di ba, pag sinabing maganda ang Iloilo, napakaganda, napakalinis to. Ako naman, since daw napunta ang Iloilo, parang okay, ganun lang. Kumbaga, tinatandaan ko lang yung mga sabi nila. Parang ganun. Kumbaga, para magkaroon ng kahit paano, ideya, no? Okay, maganda pala ang Iloilo, no? Malinis, mga ganun. No? Mga sabi-sabi. Since hindi ko talaga, iba kasi yung nakikinig lang tayo sa sabi-sabi, nagbabasa lang ng mga komento, at sa mga vlog, iba talaga yun din yung yung mapupuntahan ko. Since ako pa naman ay maituturing na rin akong vlogger, no? So, punta ako sa lugar, doon ko na-realize na, okay, tama. Sobra pa nga, no? Kumbaga, siya, sa mga nagsasabing magandang Iloilo, dapat sinabihan ng sobra. Dapat sobrang ganda ng Iloilo. Napakalinis talaga din ng Iloilo. Kumbaga parang, basta, yung mga sinasabing maganda lang. Kumbaga, ang sinabi lang kasi maganda ang Iloilo, malinis din ang Iloilo. Parang, di ba, humble pa sila sa part na yun, napaka-humble pa. So nung ako napunta doon, sabi ko hindi, mas maganda pa sa mga sinasabi nila. Mas malinis pa, mas safe pa siya, mas safer, parang gano'n na. Basta yun, dala ko lang naman talaga sabi nga ang Iloilo is tikalon. Kasi Ilonggo nga, daming tikal daw gano'n. Pero walang tikal na naganap. Kumbaga, I prepared na yung sa sarili ko, prepare ko na kung paano kaya ako makipag-usap sa mga tao dito kung tikalon. Tikal kasi means yabang, di ba, hambog gano'n. So far wala akong nakaramdam ng kausap na arrogante. Actually first ko talaga na-encounter na Ilonggo o taga Iloilo is yung empleyado ng nung hotel na aking pinasukan, aking tinuluyan. Kumbaga parang kinausap ko siya, tapos syempre alam niyo naman ako may pagka I don't know, sorry pero ang tingin kasi din ng ibang mga tao sa akin kahit sa mga trabaho ko, kasama sa trabaho, kapitbahay, ganun kakilala.
parang may pagka-arrogante yung dating ko. Pero actually hindi ako arrogante. Kumbaga parang ganito lang siguro yung pasok ko, yung arrive. Pero mabait akong tao. Ibig sabihin parang hindi ko naman dapat pwede sabihin na mabait akong tao, no? Kasi ang makapagsabi talaga yan, ibang tao, hindi ako. Pero kumbaga kilala ko sarili ko na hindi ako mayabang, hindi ako arrogante, hindi rin ako sarcastic. Kumbaga siguro may tono lang din naman kita paano na over the years natutunan ko rin naman na magto-tone down kita paano, no? Yung wag masyadong excited, wag masyadong mataas ang tono, ang boses parang ganun, no? So masyadong commendatory, masyadong bossy, pero wala ganun ako nung araw, pero ngayon sinusubukan ko talaga na maging approachable, maging mahinahon. So yun, bali ang natututunan ko lang talaga is kung paano mag-approach ng hindi gulatan ng datingan, parang yung hindi saywar-saywar ba, kasi pangit din pala talaga na pakinggan, no? Parang nakaka-intimidate siya. So that time, one time, so nakausap ko yung sa telepono, kasi ako kasi sa mga hindi nakakaalam, since hindi nga ako, wala akong kakilala sa mga lugar, kung meron mga kakilala, hindi ko talaga din opted, no, na pumunta doon makitulog, kasi gusto ko talaga yung expenses ko, gusto ko talaga yung sarili kong gawa lahat, no? Effort, ayoko yung parang makikisama, kasi ang datingan niyan, mag-iingat ka sa ingay, hindi ka pwedeng matulog ng late, hindi ka pwedeng, basta may mga rules and regulations talaga sila, no? Or mga protocol sa kanilang mga sariling tahanan, pamamahay. So you have to obey the rules, you have to toe the line. So for me, hindi siya applicable. Kasi meron akong sariling mundo. Ibig sabihin na I have my own rules too, di ba? Parang hindi ako pwede makisama. So ang ginagawa ko, ito na. So talagang hanap muna ako ng mga staycation, transient. Yun po yung yun po yung aking mga tag na ito, mga ginagawa. First and foremost, ticket muna, plane ticket. Kailangan balikan yan, no? Hindi pwedeng hindi, kasi alam naman natin ang eroplano, the moment na papalapit yung flight, like for example, the more na malapit ka ng lumipad, yan magmamahal yan, no? Yung kanyang kumbaga consistent, no, or frequent ang kanyang pagtaas ng value ng ticket. Whereas kung bibili ako ng napakamura, so it starts at 88 pesos, 260 pesos, gano'n, no? Basta hindi bababa sa 1,000 ang ticket. So mura lang yan. Ngayon, syempre, plane ticket, and at the same time, yung tulugan talaga, yan, no? Ayoko mag-end up ako sa bus terminal, sa seaports, airports, no? Ayoko nung gano'n. Gusto ko talaga yung tulog, kasi sa akin talaga, dati pa man, no? Talagang nakikipag-away na ako hindi man nakikipag-away, pero talagang nilalaban ko palagi sa aking manager, sa aking mga amo na pagdating sa mga, kasi ang trabaho ko kasi travel din kasi ang trabaho, no, kahit saan nga napunta, kaya nga ako'y talagang galain, no. Hiya ako sa ganong trabaho dahil sa nature na kung saan na-assigned. So parang tinitipid ako. May mga manager akong nakakasama. Meron akong manager na nagiging amo, kasi every city, every place, kanya-kanyang branches yan, iba-ibang manager. So ngayon ang ginagawa ko, talagang nilalaban ko na, sir, ma'am, ba't nyo tinitipid yung tulog, yung higaan, yung gusto yung komportable, tas yun, sabi, yun lang kasi talaga ang pwedeng ibayad natin, yun na talaga yung budget para sa accommodation, sa tulugan. Sabi ko, hindi pwedeng walang aircon, or kahit walang aircon, okay lang sana, basta kay yung lugar naman ay komportable, masarap ang tulog, himbing talaga, kasi kinabukasan, poor performance ang magiging resulta kapag kulang sa tulog, di ba? Mga ganun, no? Ngayon, ayoko na mapagsabihan, ang ginawa mo, di ba? So may mga wala kang performance, wala kang gawa, walang resulta. Paano ba naman, kasi ako naantok di ba? Ako naantok iba tao hindi naantok kasi may mga lamok, no, walang aircon, wala. Basta napaka kuripot tong ibang manager na nadaanan ko. Minsan ang ginagawa ko, sige, kung yun lang talaga ang budget nyo for accommodation for transient, sige, ako nang bahala sa iba, di ba? Dadagdagan ko na. Gusto nyo, sama ko pa yun, Ako nang gagastos sa inyo, di ba? So yabang lang, no. So yun po yung aking pinaka-priority sa akin is yung tulugan. Tapos ngayon internet na rin, kailangan may internet. Tulugan tsaka internet, tapos yung pagkain, okay lang sa akin ang pagkain talaga mahagala. Basta malamnan lang yung tiyan na okay na yun, mabusog lang. Oo. Basta may mainasal sa lugar, buhay na ako niyan, or Jollibee or McDonald's. Happy na ako niyan. So walang problema sa walang arte sa pagkain. Okay, so yun. Bali, plane ticket, tapos tulugan. So first, balikan natin yung approach talaga sa Ilonggo. Actually, Ilongga siya, no, kasi babae. So yun, parang syempre ako naman kasi pag nakikipag-usap bago, parang medyo hindi man tinataasan ng boses, pero parang may tunog ba na parang may pagka-bossy na intimidating ba na something. Pero hindi, kumbaga intentionally yun na ginagawa ko yun para naman parang baka isipin nila, baka kasi iniisip ko kasi baka ako'y lukuhin, ako'y tagain, ako'y dudugasan, di ba? Mga ganun, di ba? May mga ganong lugar na dudugaan, mga maduga,
mga magugulang kapag ka, gugulangan ka kapag ka ikaw ay dayo, malaman lang, uy, first time pala to, wala pala kamag-anak kakilala, yung mga ganun, di ba? So talagang pinapakitaan ko na sila ng strong aura, di ba? Strong aura, no? Na talagang paparamdam sila na, uy, baka meron kayong mga masasamang balak sa akin, hindi nyo ko kaya, parang ganun lang ba? So ngayon, kasi ang dala nga sa akin, ang dala nga ko nga bit-bit ko nga tungkol sa Iloilo, mga Ilonggoy, yung tikal, parang ganun, Batikalon or baka Hambog or something ganun. So pala hindi. So I mean, yun lang, so okay na yun. So tapos yung telepono. Kasi nung time na yun, sabi ko, check in na ako, tapos meron kasing rules and regulations sa Iloilo. I don't know kung sa ibang lugar din ba na ang check-in time talaga is, di ba, alas 2 ng hapon. Kasi alas 12 yung check-out, tapos alas 2 yung hapon. Parang hotel talaga, di ba? Check-in is alas 2, ang check-out is alas 12. Kasi alas 12, papuntang alas 2 yun, cleaning yan sila, di ba? Change ng mga linens, mga ganun, mga higaan, mga gamit sa tulugan, sa kwarto. So ako naman that time, kasi di ba, alam niya naman, from Cabatuan. Hindi pala Cabatuan, ha? So maraming salamat sa mga nagko-correct sa akin, mga taga-Iloilo. So yeah, it's Cabatuan, no? So from Cabatuan International Airport, so syempre dumating ako ng umaga, like mga 5 PM yata yun, no? Tapos dumating ako nung SM City. Wala pang tulog noon from NAIA, di ba? From Terminal 3, wala pang tulugan ng yung Abang Lingkod at Sigala. So pagdating doon sa SM City sa May Mandurriao, talagang antok. I mean, hindi man naantok, pero alam ko talaga na kailangan ko matulog or else mag-collapse ako, di ba? Di ba? Mahirap 'yun, masisira ang sistema natin. So kailangan ko matulog. So ngayon ang usapan, sabi ng babae, kailangan mo magbayad sir ng parang 100 pesos per hour. Pag mag-early check-in, parang ganun. So parang sabi ko, oo nga no. So parang ayaw ko munang mag-early check-in. Gusto ko muna mag-lodge na lang. So yun, meron akong nakitang lodging house yun, yung akala ko lapas, pero haro na pala siya, di ba? Tapos yun, natulog ako doon, binagpo yung lugar, ganun. So talaga siya, parang lodging house siya, short time, like 3 hours, pero lagpas na parang 125 yata per hour ang sobra. Pero okay na yun, move on. So yun lang, kumbaga parang medyo may konting guilty sa sarili ko kasi kumbaga yung approach ko doon sa babae, no? Parang hindi naman talaga hindi ko naman siya sinigawan, hindi ko naman siya yung niyabangan, pero parang medyo tinaasan ko lang ng konting tono yung aking boses. Hindi din tono na yung parang galit tayo, parang lang ba, parang mandatory na may pagkabusin na mga parang ganun mga hagalaw. So yun, tapos na-realize ko na very consistent ang mula doon sa kanya. So sige, okay po, ganun. Tapos talagang na-realize ko na sabi ko, ma'am, pasensya ka na ma'am. Nung ako'y nagising na after 6 hours. Buti naman nagising. Sabi ko, ma'am, pasensya ka na ma'am, kanina. Hindi na kita tinawagan na ako ay hindi tutuloy, di ba? Usapan dapat tutuloy diretso sa kinuha ko yung address. Sabi mo ay hindi na ako tutuloy. Hindi ko na sinabi sa hindi ako tutuloy kasi nga sobrang antok na ako. So ngayon tutuloy na ako, diretso na. So walang problema sa kanya kung baga tutuloy man ako o hindi. Kasi alam ko yun, pag ganyan kasi, sales kasi yan di ba? Sales, client. So sayang na parang parang nahopya sila, no? Kasi nag-expect sila na merong mag-early check-in. Tapos yun pala, hindi pala tumuloy. Parang gano'n, parang in-engine ko sila. So humayaw na, pasensya na ma'am ha. Bali, hindi na ako kanina nakapagtawag or nakapag-chat na tawag nito. Na hindi ako makakatuloy kasi nag-lodge lang muna ako kasi mas yung pinakamalapit na lodge, sinabihan ko na yung mamang driver na wag na ako ihatid doon sa address, doon na lang sa pinakamalapit na lodging house. So yun, nagdala ako sa lodging house. So yun lang, nasasabi ko na baon ko kasi dala palibasa dahil nga sa ngayon kung judgmental akong tao, di ba? Hindi pa ako judgmental sa lagay na yan pero talagang nasa isip ko na mga taga-Iloilo mga Tikalon, Hambog, mga arrogante, mga taga-Iloilo mga mayabang, masasama ugali, mga gano'n, no? Hindi ko alam. Okay, so yun lang, bali ang tawag nito. So yun, no? So same din kapag sinabing Davao City is like para siyang Dubai. Para siyang Dubai, para siyang Singapore na parang Singapore, Dubai, Japan, no? So syempre ako natatawa lang, parang okay. Sabi niya yun, parang ayoko na silang kontrahin. Ayoko nang kontrahin yung mga taong nasasabi ng Davao City is parang Japan, Dubai or Singapore kasi kumbaga in the very first place, di naman ako nakapunta sa lugar na yon sila, di ba? So kung meron sila nasabing gano'n, di bahala sila, didn't be it. Anyway, sila mga hagala, thank you for watching, no? So Davao Corporate Center, BPI, BDO, Salvio Will, Davao, parang kulay, no? Orange brotos na naman ang nakikita ko dito, green and orange, sarap kumain, pero yan pala, hotel pala siya. Yan lang mga hagala, maraming salamat, maraming thank you.
Pero siyempre gusto ko ipakita sa inyo yun, maliban dito sa si Imrecto Street, gusto ko rin ipakita sa inyo ang San Pedro Street na underground cabling system din kami dito. So yun ang ano, ngayon kung hindi ako napuntang Iloilo, ay talagang lagi kong i-claim na ang Davao City lang ang nag-iisang syudad sa buong Pilipinas na mayroong underground cabling system na hindi gastos ng mga private entity or mga private corporate or mga private sectors, di ba? Hindi siya gastos ng mga Ayala, mga Vistalans, hindi siya gastos ng mga sino ba dyan, mga Mega World. Walang kahit na sinong mga private companies, no, ang gumawa para lang ma-underground cabling system. Kasi alam naman natin talaga sa Makati, di ba? Yung Makati, Ayala, di ba? BGC, Araneta City. So, ayan sila naging underground cabling. Yung Vista, tawag nito, yung sa may Alabang, Muntinlupa, yung pinuntahan ko na mall na napakaganda, Festival Mall. Philinvest, tama. Basta yun na siguro yung Philinvest. So yun, underground cabling din sila para talaga wala sa Pilipinas kasi ang daming mga matataas sa gusali, ang gaganda, ang gagara, no? Pero walang mga gawad ng kuryente. Walang mga overhead wires, ang ganda lang. Kasi mga private private sectors. Pero dito sa Davao, talagang siya, government fundings, no? So masasabi ko na the one and only in the Philippines, so Davao City, not until nakapunta ako ng Iloilo City. And sinabi ng mga taga Iloilo, although hindi ko nakita kasi yung Mandurriao na yun. Sabi ng mga taga Iloilo is ang Mandurriao Diversion Road ay hindi siya gawa ni Ayala, yung underground cabling system, hindi siya gawa ni Mega World, hindi rin siya gawa ni Vistaland. O, diba? So, syempre, maniwala tayo doon. Kasi hindi na isa nagsabi. Marami ang nagkokomento na yun ang maganda. But anyway, anyhow, somehow, so, yun lang, no? Bali, pinakita sa yung Davao City, Little Japan, Little Singapore daw, Little Dubai. O, diba? Syempre, wag naman kayong magalit sa akin kasi hindi naman ako may sabi, no? Yan lang, ako share ko lang ang sabi ng mga iba. Siguro, referring into, sa preference siguro na malinis, pwede. Discipline, pwede din. Or maaring sa ganyan, di ba? Underground cabling system. Uy, may baha kami dito, oh. Mga ganyan yan, may mga incidents talaga na ganito, di ba? Na napuputol yung mga, or may nabiyak yung mga pipeline, no? Na mga tubig. Mahagala, ano ba sa tingin? Ang baho pati. Ano meron, no? Parang hindi yata siya siguro may mga ganyan talaga kahit sa Rojas dati, 'di ba? Sa Rojas State Market meron din ganito. Kahit walang ulan may baha. Pero nawala din naman nalunasan din, no? Okay, ito na yung San Pedro Street, mahagala. So idagdag ko na to sa Little Dubai, Little Japan na pinagsasabi nila, tsaka Little Singapore. Oh, yun, hindi wow. Ayaw ko magsabi na yes, totoo kasi hindi naman ako nakapuntang Japan, Singapore or Dubai. In my dreams, pwede. Abot to dito sa pinakadulo. Mataas to. Tapos upcoming ating phase 3, no, na underground cabling system sa may Ramon Magsaysay Avenue. Tapos phase 4 is sa Quirino Avenue. Mahagala, thank you for watching. Yan na, so okay na tayo dito. Thank you for watching. Pasensya na kayo kung hanggang ngayon dito pa rin ako every vlog ko pa rin hindi ko mapipigilan sarili ko na makakapag-komento sa Bacolod and Iloilo. Siyempre, di pa ako naka-move on, di ba? Ganon 'yun. Kung nagbibigay siya ng malaking impact ang lugar na pinupuntahan mo kasi maganda, di ba? Bye-bye, and ingat.